O siyempre dahil nga dito sa impeachment na politically motivated, lahat naman yan politically motivated ng bangag na administrasyon sa kagustuhan nilang mabura nila ang mga Duterte at mga alindog natin sa larangan ng political spectrum. Ika nga, kasama na yung mga palanggakong 37 vloggers na nakikipaglaban dahil dito sa mga bugo na katulad ni Sandrong Adictos Benedictos. Kumusta naman, Sandro, yung BFF mo na tinawagan ka mula sa airport ng Singapore dahil nahuling nagdudurog or nahuling may may mga ano tawag diyan, pulburon na mga residue. Kaya manahimik ang jutang ginimis ka na sakang alimano. Alimango ka pala, hindi alimango, alamano, di ba mga ganun drama niya. Isa kang alimango, crab mentality. Katulad ng nanay mong nget pa. Katulad ng nanay mong butod, kidnapper, walang hiya, lahat na. Kaya ang mga katapat nyo ay si Satanas. Doon kayo nababagay na mga walang hiya kayo. Ngayon, habang tayo ay nakikipaglaban, dapat huwag natin kalimutang mag-cheers para sa bayan dahil papasanbat, sabi nga ni Inday Sara, ay magtatagumpay ang taong bayan. Darating ang panahon, magtatagumpay ang taong bayan dahil nga itong laban natin ever since na bumalik muli ang mga bangag ay talagang malupit ang idinulot na kahirapan sa inyo. So ito, recently nagdadadakdak na naman ito si Charis. Okay? Nandito ba si Cathy Binag? Okay, ayun, naka-witness yan, no? Alam niya yan, yung mga naka-witness na yung tatay ni Sandro ay Adictos Benedictos. Kaya kung merong high crime, merong pang-aapi sa bayan, panglulustay, pagnanakaw, dapat nga ang mga Marcos ay matagal nang nailibing, hindi lang 7 feet below the ground. 6.352 trillion below the ground. Okay? Ganun kalalim na hindi na sila mapamarisang muli. Sabi ni Sandro, na-interview siya, si Sandra, si Charis. So, shout out kay Miss, kay Miss Palangga. Ang dami ko kasing mga miss, wag natin, baka ma-interpret yung ating alam mo yan, yung kausap ko ngayon. So sabi ni Sandro Bangag, nung tinanong siya nga ng interviewer, yung regarding the impeachment, ang sabi niya na bakit siya siya yung nanguna doon sa signatories, di ba? Yung mga pumirma na para i-impeach o na-impeach nga nila si Inday Sara sa Congress. Ang sabi ni Sandro Bangag, of course, I'll be the first one to sign. Kung sasabihin ba ng tao na gusto niyang hukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea, sasabihin ba niya na gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady ng aking magulang? At bakit naman magugulat ang tao na pipirma ko dyan? Unang-una, ikaw, Sandro, hindi ka naman Pilipino. Diba? Pag nagsalta ka nga ng Tagalog, parang ikinahiya mo pa, napipilitan ka. Diba? Ang sabi ng nanay mo, very royal ka. Okay. Very royal, very royal, nanay ba yan? Basta may nagsabi, very royal, very British. Oo, tama naman. Very royal na isang alipin. Mukha kang alipin sa gigilid. Alam mo yung tsura ni Sandro, parang yung taga-dila ng grease trap. Alam mo yon? Tanginang ito, anong royal ninyo? Ang nanay mo sindikato. Sindikato ka ng royal. Visit ka. Yan, pag nakita ka sa London, yung mga tinatarget ko talaga sa yung mga sindikato, yan ang mga tinatarget ko. Hayop na to. Hindi uobra yung mga sindikato na yan sa akin. Anyway, unang-una, magpasalamat ka kay Pangulong Duterte, kay Inday Sara, mga walang hiya kayo, noong pinalibing ang lolo mo. Okay? Ngayon, ang sinasabi mo dito, kayong lahat na mga ulupong na kay isa sa mga grounds for na in-impeach si Inday Sara dahil sinabi ni Inday Sara na ipagugurgor yung tatlong, dapat nga kasali ka doon. Dapat nga lahat kayo eh. Pero nakalimutan mo na hindi naman sinabi ni Inday Sara, actually hindi mo nakalimutan.
bangag lang talaga kayong pamilya, na kapag nagurgur nyo, kapag ginurgur si Inday, it's the same thing nga kahapon, kinumpare natin, um, ang sinabi ni President Trump sa Amerika na kapag siya ay ginurgur, okay, ng mga mga kalaban ng bayan ay, you know, gugurgur, may inatasan na din siyang gugurgur. Yan na lang gamitin nating words. Hindi naman sinabi ni Inday Sara, mabalik ako kay Inday Sara, na okay, sabi niya, na nag-utos siya na, okay, gurgurin niyo yung mga jutang ginimis na yan. So, merong kapag, dadadadan, ang ganda ng gising ko lang ngayon mga palangga. So we all know na hindi naman to matutuloy, hindi sila magwawagi na mare-remove nila si Inday. Dahil may lalabas na mga may mga lumabas na nga ng mga ebidensya na nagkabayaran talaga diyan sa Congress, yung mga ulupong na yan. Okay? Then also may mga nag-send pa sa atin ng mga list ng mga natanggap ng mga jutang ginimis na ito, ng mga pumirma like through AKAP, Ayuda, AIX, mamaya discuss natin. So alam naman natin mga kababayan na ito ay talagang politically motivated. At ikaw, Sandro, okay, kahit kailan hindi kayo magwawagi sa inyong kademonyuhang ginagawa kay Inday Sara sa mga Duterte para sila ay tanggalin sa larangan ng politika. Dahil ang nanay mo, malapit nang pumantay ang paa. At ang tatay mo, pag sobrang ma-overdose na yun sa kadudurog, at ikaw, lahat kayo mga yawa kayo, baka bumula na bibig nyo. Ngayon magpapalechon kami. Magpapakotsinilyo yung friend ko. Di ba? Anyway, mga palangga. So, nakakatuwa naman dahil si Inday Sara ay cool-cool lang sa kabila ng pagigipit sa kanya. Sabi nga ni Inday Sara na mas masakit pa ang maiwanan ng jowa kaysa sa impeachment. Alam mo kung bakit ganyan yan si Inday Sara? Na cool-cool lang, na pinaubayan sa kanyang mga lawyers. Huwag niyong inahamon yan. Alam mo yan, bangag. Marinig ako ng kapitbahay. Teka, hinaan ko lang. Baka makatok tayo. So, baka naman pag natuloy yung mga hearing na yan, baka naman ilagay ni Inday sa billboard yung mga videong ebidensya niya. Hindi yun malayo mangyari. Akala nyo, nasa inyo ang huling halakhak? Ha? Baka gusto nyong magbayad pa ang lahat ng mga supporters ng bayan sa New York o sa Paris or sa Dubai or sa Tokyo o sa Morocco, 'di ba? Mag-hire pa kami ng mga billboards para yun na ilagay lang doon yung mga pagsisinghot ni Bangag. No, hindi. Alam niyo na 'yan. Yung iba pang mga videos na panangga ni Inday Sara. Kaya cool lang 'yan eh. Huwag niyo hinahamon 'yan. But ganoon pa man, thank you kay Spokes Harry Roque na isa pa sa tinutuligsa ng mga bangag. Palibhasa, napakagaling na abogado. Shout out sa iyo, Spokes Harry, sa pagtulong sa aming mga vloggers, na in terms of legal battle. Thank you. So sabi nga ni Spokes Harry Roque na malabo, baka mabokya yung mga plano nilang i-remove si Inday from office. Kasi nga, 'di ba, nag-adjourn na yung Congress at hindi hindi tinanggap yung kanilang articles of impeachment. Kumbaga, at aantayin pa nila ang June 2. So, then magkakaroon ng panibagong, kasi now is 19th Congress. The next June 30, I think, 20th Congress na. So, ipinapaliwanag ni Spokes Harry Roque na kapag hindi yan, okay, which is hindi yan na talakay, 'di ba, sa plenaryo, mabobokya sila. Sa kadahilan ng pag nagkaroon ng after election, then magbabago ang from 19th, 20th Congress. So yung composition ng mga senators and congressistang mga kawatan iba na, or yung iba re-electionist, yung iba bago, So mababaliwala na yan dahil nga paliwanag ng ating magagaling na abogado like Attorney Glencio, Attorney Vic, Attorney Harry. Ayan, tandaan yung mga pangalan na yan, na hindi pwede mag-file ng impeachment sa isang impeachable officer
ng 2 beses sa isang taon. So, which is good news naman. At may mga galing tayong mga abogado nag-explica diyan at kailangan pa ngang busisiin yung mga pumirma na mga yung mga pumirmang mga kongresista na pumayag o na ma-impeach si Inday Sara sa Congress, which is dapat pala yan i-verify pa yung mga signatures. Kung sila ay nanumpa o talagang yan ba ay pinirmahan nila o baka dinoktor lang ni Lisa Tanas. O baka kasi yung stroke ng signature parang pare-pareho, may nag-comment diyan eh. May nagsabi sa akin, may nag-text sa akin na bakit pare-parehong stroke ng parang signature. So hindi po yan malabo na mangyari o nangyari diyan sa House of Representatives na pare-pareho ang pumirma. Pwede yun. Bakit? Kilala ang mga politiko sa Pilipinas na kayang gawin ang pagdodoktor. Kung kaya ni Lisa Tanas mangidnap at ni Marcos Jr., ni Teddy Boy Locsin Jr. ng ISAF, ng gobyernong Bangag, mangidnap ng 2 bata sa Turkey, how much more ang pag-fix ng signature? Kung kaya ni Bangag, ni Liza Tanas na dorobohin ang Vice-Cam report na blankuhin, how much more yung pag-forge ng signature? I mean, how easy na gawin ang pag-forge ng signature? Kung kaya ni Bangag Jr. na i-appoint si Michael Ma bilang special envoy to China na walang dokumento at sinasampal sa pagbumuka ninyong mga Pilipino, nating mga Pilipino lahat, na kahit walang official document, tapos nagfa-function at ginagamit ang resources ng gobyerno, how much more yung mga peking dokumento na yan, mga balangga? Magaling si Lisa Tanas magpeke ng dokumento. Itanong mo yan kay Attorney Glenn Chong. Kaya naman sobrang malala ang kababuyan ng gobyerno ni Bangag. Sobrang malala ang buhay ninyo, but still, I think you're enjoying the kahirapan. Nag-enjoy pa talaga sa kahirapan ng Pilipinas? Although, kasi hindi pa kayo kumikilos protesta o kumikilos nag-speak up. But good thing, the PNPA, is that Philippine National Police Academy, at nagpakita ng suporta kay Inday Sara na sa kabila ng ito mga vindictive narcissism ni Lisa Tanas na ginagawa kay Inday Sara, ay patuloy na maraming sumusuporta kay Inday Sara. Kasi kitang-kita naman ninyo yan na kung sino talaga ang para sa bayan o kung sino lang ang para sa pera ng bayan at para sa pulburon. Alright? Okay. Case will be filed, sabi ni Susan. Can you comment yung mga update? Baka na-miss ko lang kasi naging busy-busyhan ako palangga, nag-i-emote ang alindog ko. Sabi ni Susan Martinez, case will be filed sa Supreme Court about the Vice-Cam insertions, Tammy Zaldi ko and another person. Yeah, I think na-scan ko yan. That's good kasi dapat hindi lang ang mga bangag na yan ang pwede mag-file ng case laban sa atin, vloggers, critics, I think si Attorney Topacio ay pinailan ng case na rin ng complaint. Actually, si Dan Fernandez dyan sa Committee on Ethics sa kanyang House of Representatives. Nasabi nga ni Tio Moreno, bago ka magmarunong, Dan Fernandez, alamin mo muna kung anong tamang pagbigkas sa P and F. Okay lang sana kasi ako, admitted na nagkakamali din ako sa pronunciation. I'm not perfect na lahat ng pronunciation alam mo. Pero yung simpleng P and F na pronunciation, mga kababayan, tinuturo yan. Kinder pa lang o maybe 18 months pa lang ang bata, tinuturo na yan. Pero to si Fernandez, mukhang yung utak nalaglag sa kanal, di ba? Kaya pang kanal yung tong hubadero na ito. Ay, higop nga muna ng kape, punyeta. May post na dismiss impeachment. Okay, praise God, sabi ni Dong Gaya.
Well, ako naniniwala talaga ako na nakikita ko na itong mga ginagawa kay Vice President Sara Duterte, unang-una, publicity stint ng mga hinayupak na ito para ang mga taong bayan at ang international ay, pangit yung magiging tingin dito sa mga Duterte na ito. Pero ano nangyari ngayon? Okay? Ano ang nangyari ngayon na bago-bagong balita? Remember, si Pangulong Duterte noong 2018 ay nag-declare na kakalas tayo sa ICC dahil, hindi siya naniniwala sa mga yan na kapag may problema tayo sa ating bayan ay ang makikialam itong mga bangag sa ICC. But today, mga darling, my Clementine, hi Chloe Pearl, good afternoon to you. Happy birthday to my dearest friend, Bel Leonario. Bel Di Marketing, kung naririnig mo ako, happy birthday to you. At si George Kuning, happy birthday to you na nanonood ngayon. Nako, talagang dalawa ang nagbe-birthday. Ayan, love na love ko yan mga yan. At syempre, happy listening to Noily Paul, okay, na nagmamaganda ngayon. All righty, diba? So, ngayon mga palangga, good thing na, I think that was yesterday, na ang ating Lolo Trump sa Amerika ay nagdeklara na nga, ay naglabas ng executive order dito sa pag-cancel ng mga privileges like visa or financial nila dito sa Amerika o sa Amerika, mga kababayan, sa mga ICC officials. Dahil nga dito sa gusto nilang damputin o arestuhin ang Israeli Prime Minister na si Benjamin Netanyahu. Okay? Yan ba ang tamang bigkas? At least nababasa naman natin ng tama. Ang kanilang Minister of Defense na si Yoav Gallant. So anyway, dahil nga sa kinasuhan, yung mga crime dyan sa kasalukuyang, bang sa Gaza and Israel. So anyway, napakagandang balita yan mga palangga. Dahil ang Lolo Trump at sabi ko sa iyo si Lolo Trump at saka si Pangulong Duterte, kambal yata itong mga to eh. Kambal, kasi yung mga polisiya pareho. Baka naman hindi natin alam si Pangulong Duterte isang, what do you call it? Advisor. No, not advisor. Consultant. You'll never know. Anyway, so sabi nga dito sa balita, Trump imposes sanctions on ICC, accusing it of targeting US and Israel. Not only US and Israel, and the Philippines. Diba? So ngayon, ang sabi ni Papa Lolo Trump, US President has been critical of court since it's issued war crimes arrest warrant of Netanyahu, who welcomes executive order targeting lawfare against Israel. Kasi nga, sabi dito, Donald Trump has signed an executive order that authorizes aggressive economic sanctions against the International Criminal Court, accusing the body of illegitimate and baseless actions targeting the US and Israel. Okay? And the Philippines. Dagdag ko lang yun. Wala yun sa balita. But anyway, I'm glad dahil ang bagong presidente ng Amerika ay nakikita niya yung mga kaletsehan nitong ICC na to. Why, mga palangga? Tuloy muna natin. The order grants the US President broad powers to impose asset freezes. So yung mga assets nila, yung mga pera nila sa Jamaica ay naka-freeze na ngayon ng bonggang-bongga. Sana yung nakaw na yaman ng mga bangag, ma-freeze na rin kasi nakuha na nila yung pa-konti-konti, Kaya tuloy. At ang sabi ni Lolo Trump, hi birthday girl, happy birthday to you. And travel bans against ICC. Travel bans against ICC and their family members if the US determines that they are involved in efforts to investigate or prosecute citizens of the US and certain allies. Okay. Ngayon, napakagandang balita yan. Kasi sa part ng Pilipinas, okay, tingnan lang natin dito. Not part. Sa side ng Pilipinas, ito yung ginagawa nila kay Pangulong Duterte na gusto ng mga buwaka ng inang bangag na Presidenteng Marcos Jr.
sa kabila ng hindi natin, pagiging, "Uy, wag mo patayin yung dilaw at ako'y dumilim ang aking alindog." Happy birthday, girl. Alright. Alright. I love you too, darling. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.